So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, mas lalo pong lumalalim po ngayon itong ginagawa po no, kay Magalong. Oo. Tinan nyo ko to kasi, no? Ngayon kasi mga kababayan, no, may lumalabas po ngayon na issue ngayon si Magalong na doble kara po talaga. Akala mo kakampi ng presidente pero ang totoo talaga isa daw siya sa mga gusto ng military junta. Siyempre, pag sinabi mong military junta, pabagsakin si PBBM. Okay? So, ito galing tong Philippine Star. So, sabi niya dito, Magalong no co-op just frustrations. Sabi niya yan. Pero ang pinaka-report talaga nito, as rumors swirl that he is being eyed to head a civilian military junta. So, may chismis na po talaga mga kababayan na si Magalong po talaga yung magiging head ng civilian military junta. So, ano ba ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, mga kababayan, no, na kung nag-successful sana yung September 21 rally at nag-take over nga po yung mga militar, si Magalong po yung magiging leader ng bagong administrasyon sa militar. Yun. So, kaya pala, ito pala yung malinaw, no, na sinasabi po ni PBBM na reviewin si Magalong. Kasi tandaan nyo may intel, may confidential fund yung presidente, malaki. Oh. So may nakapagbulong malamang, may nakapagbulong no na si Magalong kinakausap ng kabilayan. No na kapag nagkaroon ng military junta, si Magalong yung magiging bagong leader no ng militar ng bagong administrasyon. May pangarap. Oo. May pangarap sa buhay. Kaya malalim yun si Magalong, kaya ako hindi ako naniniwala kagad dito, men. Yung sinabi niya na na anti-corruption your face. Ganun lang yun. Kasi bistado po siya. Especially nga po ni Trillanes. Oh. So ang point dito, tama na naman si Trillanes. Tama na naman si Trillanes, ibig sabihin. Mamaya pakita ko mamaya, baka napanood yun pero mamaya panoorin natin mamaya. Sasabi dito, as rumors swirl that he is being eyed to head a civilian military junta, Baguio City Mayor Benjamin Magalong on Friday said there is no brewing co-op. So binabawi niya ngayon, di ba? Although he acknowledged discontent within armed forces of the Philippines, particularly among retired and junior officers. So ngayon mga kababayan, alam nyo, nagtataka ako dito sa statement na to eh. Kung medyo hindi natin ito pag-aaralan, itong statement na ito ni Magalong, medyo okay lang, palalagpasin natin. Pero ako po nagtataka po ako. Kung paano nalaman ni Magalong yung sentimento po ng retired armed forces of the Philippines. Na in the first place po, hindi naman po AFP si Magalong. Pulis po yan. Pulis po yan. Akala, kasi pag ganyan mga kababayan, no? Tignan nyo, malaki po yung pagkakaiba po ng pulis sa sundalo. Kasi yung tatay ko po kasi sundalo yung tatay ko eh. Di ba? Retirado po yung tatay ko na Air Force. So, hindi yan na akala mo close yung sundalo tsaka pulis na nagpapalitan ng sentimento, lalo na kung ganyan, na AFP, tapos kay Magalong. It doesn't work that way mga kababayan. Kung meron man silang pagsasabihan ng ganyang sentimento nila, hindi po si Magalong yun, kapwa AFP nila yun. Kaya nagtataka ako eh. Bakit alam ni Magalong yung sentimento ng AFP? Yung mga retired AFP. Oh. Kaya ako di ako nabola nito, men. Hindi ako nabola nito. So ito, check ko yung yung background ni Magalong. So, yung background ni Magalong mga kababayan, ano siya? Philippine Military Academy. So, police. Occupation, retired police officer. So, police. Hindi ano yan eh. Sa mga ito, alam ni Abby Smith, no? Tama ka, Takero, hindi sila makasundo ang police at AFP. Sa mga AFP tsaka police, no, na makakapanood ng video na to, alam niyo ibig kong sabihin.
no, na kung ang mga retired AFP po ay may reklamo, hindi yan magbabanggit sa isang retired na pulis. Magbabanggit po yan, no, ng sinjembento nila sa kapwa nila AFP din, retired AFP. So hindi si Magalong yun. So may something talaga kay Magalong eh. Di ba? May something eh. So ngayon mga kababayan, ito yung interview nga po ni Trillanes. Tama na naman si Trillanes mga kababayan. Tama na naman. Yeah. Ano ba yun? Tayo yun, sige. Sabi ko rito, if you're really serious about getting to the bottom of this, tignan nyo yung pinakang malalaki. And that is, yun kay Pulong, yung distrito niya. 51 billion. Ngayon, sobra baha doon. Tuwing umuulan, talagang baha. Yun ang unahin dapat. Kasi doon nagsimula yung sindikato. Nung naupo sila sa pwesto, tignan nyo yung mga Yusek Bernardo, yung mga ano. Sila nag-promote yan. Sila naglagay niyan dyan. Oh, okay. So doon na-set up yung sindikato. Kaya nagtuloy-tuloy na parang akala nila normal na lang na gano'n. So, kaya sabi ko, we need to get there. That's why I was questioning itong si Mayor Magalong. Kung talaga independent ka, bakit hindi mo inuuna yung mga malaki? And in fact, nung 2022, nung campaign nun, nagkausap kami. Nagrereklamo siya sa akin about yung rock netting sa... Yes. Oo. Sinasabi niya, dyan, 10% lang yung ginagastos. Tapos yung budget, yung 90% nakukuha na nila. 36 billion yan, sabi niya sa akin. Ito, in-identify niya kung sino-sino yung mga behind it. Pero mga konektado sa Duterte administration. Kaya nagtataka ako, why are you crusading about it now when you know about it nung panahon pa ni Duterte? Diba? So ganun po mga kababayan, no? Tama si Sir Toto no? Duterte standard eh. Kapag Duterte po sabit, no, pag kagrupo po ng mga DDS yung sabit sa korupsyon, okay lang. Walang problema. Basta magnanakaw lang dito lang sa kabila. Si Martin lang mag-isa. Crusading about it now when you know about it nung panahon pa ni Duterte. Di ba? Oh, okay. Ba't hindi ka nagsasalita noon? Ano ba to? Ngayon lang sumulpot? Alam ko, selective hindi. memory. Yun. Tapos up to now, hindi niya sinasabi kung sino yung nung pumunta sila sa Davao, hindi sila pumunta sa Davao City, sa Davao Occidental pa. So kumbaga, sabi ko, you cannot be independent kung Duterte supporter ka. O, diba? Tama naman. O, tama naman si Trillanes. Actually, isa po ako sa mga isa po ako sa mga galit na galit si Trillanes dati. Kasi nung panahon naman po ni Digong mga kababayan, hindi naman ako DDS. Pero, sumuporta ako kay Digong. Pero di po ako tanga. Nung panahon po ni Digong, bumabatikos po ako regarding sa West Philippine Sea, regarding po sa pandemic, regarding po sa mga vaccine. Bumabatikos po ako niyan. Vlogger na ako noon 2021, ganyan. May mga content pa ako dyan, nandiyan sa YouTube, luma yun. Ang tawag ko nga sa mga DDS yung kulto. 2021 ata yung mga video ko na yan. Na binabatikos ko nga si Digong, no? Binabatikos ko si Digong about sa West Philippine Sea saka sa pandemic. No? So, ganun lang. Sumuporta ako kay Digong, pero binabatikos ko rin po siya. O, di ba? So, ganun, di ba? Okay. So, ngayon mga babae, tinan nyo to. Doon na ba tayo? Wait lang So, nawala yung slide eh. Yan. So, may something talaga dyan kay Magalong mga babayan, no? Tapos, ito, may post si si Jesus Palsis dito eh. Actually, magandang magaling na chismoso to si Jesus Palsis. So, sabi ni Jesus Palsis, according to my Tweety Birds, di ba? Kaya merong inimbestigahan dahil nabalitaan ng Malacanang na inoferan siya na pamunuan yung junta or transition council kung naging successful yung September 21 co-op. At ang balita, open siya sa idea, kaya chinugi siya. So, diyan nagsimula po yung chismis po na yan, na pamumunuan nga po ni Magalong yung junta. Pero wala namang pinangalanan, pero mukhang si Magalong po yung pinapatamaan dito.
At syempre, nabalita na rin po yan sa pinakita ko kanina sa Philippine Star. O, di ba? As rumors swirl that he is being eyed to head a civilian military junta. So, siya talaga. Hindi ako yung hindi ako yung nagturo. Philippine Star. O, di ba? So, yun. Yun na nga. And then, mga kababayan, actually, hindi po to basta-basta. Kasi, tingnan nyo kung ano-anong katangahan na ginagawa ni Magalong. Nililito niya Sabi ni Magalong, Magalong no co-op. Just frustrations. Nililito niya tayo. Ngayon, saan tayo mas maniniwala? Kay Magalong o kay AFP? Browner. Anong sabi ni Browner, mga kababayan? Sabi ni Browner, Browner admits there were calls to withdraw support from Marcos. So, Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner admitted some retired officers called on military withdraw its support from President Marcos Jr. but they refused to do so. So, makukonekta po natin, mga kababayan, makukonekta natin si Magalong dito. Nililito niya tayo. Ganyan po si Magalong. No? Hindi po ito gawa-gawang kwento. Nakikita po natin doon sa mga inaakto niya. Tinan niyo kung paano siya manloko, no? Sabi ni Magalong, wala namang kudetang nangyayari. Frustration meron. Pero para sa bayan yun. Pero sabi naman ni Browner, hindi, meron. Merong nagpaplano ng kudeta. So, dinilito niya tayo. Di ba? Parang ginawa niya sa ICI. Sa tingin niyo ba, ang rason talaga ni Magalong? Diyan sa ICI, alamin yung katotohanan? O linisin sila Digong? Linisin si Bongo? Linisin yung mga kaalyado ng mga Duterte? Minsan ba nakita niyo bang pinintuit niya si Kiss? Nakita nyo ba? Well, ewan ko, personally, ako parang hindi pa ata. Kapag meron, hindi meron. Pero personally, ako, parang minsan hindi ko siya nakita. Na si Cheese, sabit talaga yan. Insertion, si Cheese. Nakapokus lang siya dito kay Saldico, kay Martin. Okay, wala namang problema. Pero bakit doon lang? Wala kang binabanggit na senador. Di ba? Ganyan po si Magalong. Magaling po manlinlang po yan. Puta pati ata presidente, nalinlang niya di ba? Di ba yung presidente? Yung presidente, naghahanap ng mga ghost project. Si Magalong po unang nag-approach. Presidente Marcos, meron po akong alam. Sa Baguio. Palpak yung Cannon Road. Di ba? Tapos doon na nagbida-bida si Magalong. So na-impress si PBBM. Sige, sali ka, ICI. Ano nangyari? Puta, sangkot pala sa military junta? Kaya, actually, natatawa talaga ako No, na merong mga tao na neutral naman na napapabilib ko yung Magalong. Well, pag gets na natin yan. No? Pero yung mga neutral, magaling talaga. Magaling man din lang. Magalong, we support you. Sayang na wala ka. Pero, tanda natin mga kababayan ito na-content ko na ito nung nakarang linggo ko pa ito na-content yan na hanggang ngayon, sinasabi po ni Magalong, sabi ni Magalong yan na hindi daw po siya nagsisisi na sinuportahan niya si Digong. Kasi daw po, panahon daw ni Digong, bumaba daw po yung krimen. So, DDS narrative po yun. Kasi sabi niya rin po nito, 2025 lang din, na malaki daw po yung utang ng loob niya kay Bongo. Kasi daw po, tinulungan daw po siya dun daw po sa pandemic. Kung saan nga po nagnanakawan sa Parmali. Sige, bullshit naman nun, men. At ang point dito mga kababayan, wala ka na sa ICI, nagdadaldal ka pa.
Di ba? Hindi na lang mag-move on eh. Tanggal ka na sa ICI. Oh. Tanggal ka na. Bakit nagdadaldal ka pa ngayon? So, anong intention mo na naman dito? Ako ba? O baka nga stalker ni Vince Dizon, no? Kaya nga, mukhang ganun nga yung labas eh. Ayan. Sour graping o nga, no? So, yun mga babayan, no? So, kayo po, no? Ano po masabi nyo nga po dito? Puta si Magalong pala, no? Sangkot sa, military junta. Shit. Ayun, so file comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Di na mga labisan, pa-share na rin po ng video po na to. Okay? Yeah, so thank you mga kababayan. So pag may topic po tayo, baka mamayang hapon, makapag-labis rin po ulit tayo.